Okay, mga mahal kong kabarangay, nandito kami sa second segment. Pag-usapan naman namin ni Attorney Che ang barko. Ano yung barko? Barangay Road Clearing Operations. So, dito sa ating barangay, meron tayong sarili nating ordinansa. Sa city, kasama siya sa mga naggawa o ano tawag doon? Nag-author as a councilor nung yung Omnibus Traffic Code, 'di ba? Parking the City of Manila. Yun. Kasali siya noon. Dito, meron tayong sariling traffic code, kasama dun yung obstruction. Pero yung traffic code ninyo, Kap, naka-angkla din yun sa Omnibus Traffic Code Yes. ng city. Oo, kumbaga sinususugan namin yung nagawa ng City Council ng city. Okay. Unang tanong, attorney, yung tanong ko, ito yung tatanong ko sa iyo. Ano ba yung barko? Para at least malaman ng ating manonood. So, barko is BAR, Barangay Road Clearing Operation, BARCO. Acronym ito for Barangay Road Clearing Operation. Ito ay nag-ugat sa Memorandum Circular ng DILG. Inuutusan ng DILG ang kalakhang Pilipinas, ang buong Pilipinas, na gawing walkable ang kani-kanilang mga syudad, municipalities. Sa pamamagitan nito, inuutusan ang governor, city mayors, barangay captains, and all related agencies and local government unit, departments na sumunod sa utos ng DILG pagdating sa road clearing operation. Hinihikayat na ang bawat barangay may karoon din ng ordinansa na harmonized sa ordinansa ng city. Kagaya na sabi natin kanina, meron tayong Omnibus Traffic Code at doon nakalagay kung ano-ano yung mga barangay na may one-side parking, merong one-way, maraming mga towing zone, yes, regulasyon, na dapat ay harmoniously nakakabit din sa barangay ordinance. Maganda nga yung nagawa ni Cap kasi may mga provision ang Omnibus Traffic Code na in general term. So, isi-specify niya yon, which is that will be most applicable for implementation on his part. Uulitin ko harmoniously related dapat siya. Hindi dapat niyan nilalaktawan ang mga salita ng batas na yon. So, pero yung kanya, parang inadapt niya yung ordinansa na yon at nagkaroon siya ng sarili, customized based on his own setup. Diba? Kasi meron tayong mga maliliit na kalsada, secondary road, main road, tertiary roads. So, doon naka-explain sa barangay ordinance ano-ano yung mga roads na yon. One-side parking, one-way, yung may mga mabuhay lanes, ano-ano mga mabuhay lanes, kung meron ka bang mabuhay lanes? Wala. Pero merong J. Rizal ay pinopropose na maging mabuhay lanes. So, yan definitely walang parking dyan. So, yun yung objective ng barko. Ang mga sidewalks natin ay lakaran ng gusto nga natin maging smart city ang Mandaluyong, maging walkable city. Through this memorandum circular from the DILG, the barangays are mandated to implement the memorandum by way of periodic clearing, road clearing. May schedule for clearing at meron din namang clearing dahil meron ng violation of the ordinance. So pag nag-violate ka ng ordinance o ng barangay ordinance, city ordinance, then syempre ticket na yon, pwede kang bato. Kung nakalagay siya sa inyong ordinance, kung nakalagay sa ordinance na tow away zone ito. Actually, ang tow away zone nyo ba may oras? Wala.
lahat ng oras. 24 hours to away zone. Like for example, itong Castañeda, ayon sa aming ordinansa, yung aming Omnibus Traffic and Management Code. Ordinance o code dito sa Namayan. Yung Castañeda Street, 5th Street, saka Doña Basilisa Street ay two-way zones. Okay. Hindi ka dapat pumarada doon for the simple reason na it's not because pangit, madumi, may mga nakaparada. It's not because of that. It is because primarily yung safety ng mga mamamayan ng Namayan. Kasi hindi lang pati yung pati yung 1st Street, 2nd Street, yung mga main street namin, two-way zones yun. Or we have to aalisin namin physically yung obstruction, most especially mga motor, at dinadala namin sa barangay. Hindi lang naman ito ginawa para lang pag-initan ng isang tao. Kung hindi, para mawala yung sisi doon sa taong nagparada just in case bigla ang nagkaroon ng emergency doon sa lugar na yon. Kasi kadalasan sa sunog, attorney, ang dami nating sunog lately. Ano ang mga nakikita nyo sa video, pati sa news? Nakakasalubong ng mga truck na bombero, yung mga inilalabas ng mga motor. Meron pang binubunggunan ng mga ambulance, yung mga nakaharang. Ayoko mangyari dito sa Namayan yun. Kailangan may order, kailangan merong sistema. Ganun ang sa amin. Ngayon, hindi naman, kasi ang sinasabi, bawal yan, bakit di nyo nalang kami tikitan? Actually, dapat nga tinitikitan kayo. Ang ginagawa na lang namin, alisin na lang, ilagay dito sa barangay. Yun na lang ang Pero, talagang paulit-ulit, recidivist ka sa pagiging makulit, talagang tinitikitan namin. Talagang namang may ticket yung karamihan. Pero hindi namin pinipinpoint na ikaw, ayoko sa'yo, mukha mo angas eh. Hindi naman. Walang ganon. Oo. Kasi, hindi ko naman para gawin yun, mga mahal kong kabarangay. Hindi naman para gawin ng mga kagawad yun o kahit ng mga tanod natin. Ang gusto natin, maayos. Yung bang hindi kayo masisisi pa nga eh. Yun yung sa amin. Maraming bagay na medyo, syempre, masakit para sa atin, nai-inconvenience tayo, pero on the long run, pag inisip nyo, mas pabor pa nga sa inyo eh. Di ba? Inalis yung sasakyan nyo kasi merong posibleng magkaroon ng sunog. Di ba? Lalo na ngayong summer lang, lalo na ngayong darating na mainit na panahon na konting init ng araw, posibleng magkaroon ng sunog. Matuto tayo sa mga nangyayari sa iba. Yes. Wag dito sa atin. Di ba? Yun As lang long, naman. Kap, na yung mga actions mo ay within the bounds of the law. Yes, yes. The law, when we speak of the law, that's the ordinance that you have created by way of barangay ordinance. So, dun ka lang mag-ooperate. Anything beyond that, syempre, alam naman natin, illegal na eh. Plus the fact na meron talagang utos from DILG, City. from the city, from the national government. Ilang MC yan? Kung hindi ako nagkakamali, tatlong MC yung meron o MC Memorandum Circular. Okay. Patungkol sa clearing. At may binibigyan ng karapatan ang barangay, ang syudad na mag-clear. Okay? Mag-operation. So kapag may nakita kayong dinadala ng tanod, ibig sabihin, nanggagaling yung kanyang mandato sa mga sinasabi ng DILG sa amin. At kapag hindi naman namin ginawa yun, ano yung kaso namin? Di ba dereliction of duty namin naman yun? Di ba? Yes. Or worse, wag na yung kakasuhan pa kami. Worse, pag nagkaroon ng aberya, ang mangyayari, kasi itong barangay hindi iniintindi, nakaharang na to, tapos yan, nagkasunog tuloy. Yun naman ang ayoko mangyari dito sa atin. Di ba, attorney? Correct. Yun. Tama. Sige. May tanong ako sa'yo. Sige. Tukol. Paano natin, sa tingin mo, bigyan mo ako ng suggestion, number 4, paano natin maipapaabot sa mga residente ang tamang impormasyon tungkol sa mga patakaran? Kasi baka akala nila sa akin lang galing eh. Baka akala nila sa kapitan lang galing.
Anong, Di ba? anong patakaran nito? Like for example, attorney, paano natin mas magiging extensive yung information dissemination campaign? Barangay clearing. Ate mo na. Sa clearing, nire-request ito ng barangay sa aming opisina na i-clear yung kanilang mga sidewalks. Kasi di ba kahit nga ang mga vendor Hmm. ang kapag ang mga vendors, di ba meron tayong anti-vending ordinance? Yes. Kinukuha nga yung gamit nila, di ba? Kino-confiscate kasi it is the fruit of an illegal activity and it's the fruit of the violation of the ordinance. Bawal kang magtinda dyan, pero nagtinda kayo. Makikita ninyo yung kung paano nagkukumahog yung mga nagbebenta ng mga RTWs ng mga sapatos sa Divisoria pag nandyan na yung mga magki-clearing. Di ba talagang takbuhan. Talagang kukunin mo yung mga gamit mo takbuhan kasi i-confiscate yan eh. Kasi una, there's already a violation. Una, may batas. Na-violate ang batas. Kapag ka na-violate mo yung batas, yung ginamit mong item, unit, o kung ano man ang nandyan, ay may right ang gobyerno para kunin yun. Ito na lang sila, di ba yung mga, kino-confiscate nila Capron, si Capron pala yung aking deputy, siya namamahala sa Oplan Disiplina, siya ang namumuno sa team ng nagki-clearing. So, alam mo, iniiyakan nga ng mga residente, yung mga halaman nila na kinonfiscate ng CEMD. Sasabihin, alam nyo naman po, ma'am, lakaran to. Itong mga halaman na ito, hindi na makakapaglakad ng mga estudyante. Kaya paulit-ulit, kinukuha namin to, pirmi ninyong binabalik. So, ang sabi, may nagpunta pa sa amin, plantita pala siya. Plantita, sabi niya, Consi, balik nyo na lang yung ano ko, yung halaman ko. Hindi na namin kasi, hindi ko naman itatago yun sa opisina nandun na siya sa CEMD for disposal na talaga siya. Or parang kumbaga safekeeping impound pagka motor. Oo. Okay. So, ganon. Kung paano natin sila ma-educate, ma-i-inform, minsan, unang-una, meron tayong full disclosure board. Yung mga naipasang ordinansa, ipinapaskil natin yan sa ating mga barabarangay. Pwede rin naman tayong humingi ng kopya ng ordinansa na yan dahil it's a public information. So, it becomes property of the public. Di ba? Yes. So, pwede naman kayong humingi ng gano'n. Meron din namang mga vlog si Kapitan na ipinapaliwanag niya ang bawat salita ng bagong ordinansa. Okay din naman yon. So we can use social media, print media, or whatever means para maiparating ito sa tao. Actually, sa anuan mo, Kap? Sa SOBA, barangayan? Actually, attorney, sa SOBA, binabanggit na namin yan. Ako pang nakikiusap sa lahat halos ng platform. Meron pa kaming nung unang naming nilabas yan ng 2024, meron pa kaming leafletting ng tungkol dyan. At hanggang ngayon may nakalagay na tarpaulin dun sa may waiting shed natin sa kanto na tungkol dyan sa ordinansa natin. Pero bago tayo magtapos, ang gusto ko lang sabihin with attorney's blessing ay this is a law. Okay? It's an ordinance. Okay? So, hindi to ginawa dahil lamang naisip lang ng mga konsehal natin pagdating doon sa traffic code, doon sa Peace and obstruction order law. ito, Kap. Yeah. At sa amin, na naisip lang namin para pahirapan ng mga kababayan natin na may nagmomotor o may obstruction. In fact, trabaho nga yan sa inyo Yes. Unang-una, wala ka namang impounding. Walang impounding ang barangay. Pero dahil yun ang mandato, so diba, all you have to do is to implement. Yes. Ang isa lang naman ang namin. Yung mga patakaran naman para mas lalo nating maging safe ang barangay na mayan, ay gawin naman natin.
Yun lang naman ang atin. Correct. Yun ang akin. Yun. Yes. Lahat naman tayo gusto nating mamuhay sa isang peaceful community. Yes. Gusto nating ma-achieve na na maging payapa, tahimik ang lahat, pero dahil syempre may mga external factors na nangyayari na it prevents us from doing so. But kung ma-achieve man lang natin yung kalahati ng gusto nating mangyaring asenso sa barangay, nasa-serve tayo ng maganda, ng mabuti, di ba? Okay na yon. We cannot have everything, pero Yes. at least nakikita natin na ang barangay is doing his part, his best, because he knows that the people deserves nothing less, Tama. only the best. Thank you so much. At least, second segment tayo. Overtime na naman kami sa second segment. Hindi edit na lang. Malamang ganun ang mangyari. At last segment namin, yung mga iba pang polisiya na ibinababa ng SIBAC, ano ba? SIBAC, yeah. City, Barangay Affairs, and Community Services. and Community Services sa aming mga barangay captains at barangay council. Yan. Maraming salamat po.